Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong magbahagi ng aking kaalaman o video tutorial para sa paggamit ng Kotobi Author, at ito ay akin lang ding natutunan sa pag-attend ng webinar through DepEd EdTech Unit. So, simulan na natin. Okay, kapag nakapag-download na tayo ng ating Kotobi Author na application sa Google Store, so meron tayong tinatawag na pre-version account. So, yung akin ay pre-version account. So, nakapag-utilize din ako ng code, kaya ako ay nakaregister. So, kapag kinlik natin ang Kotobi Author, ito yung makikita natin na interface. Pagbukas natin, meron kagad siyang magpa-pop up na question. Choose your book layout. Kapag reflowable layout, ibig sabihin nito, nagkakaroon tayo ng reflowing text gives excellent visibility on mobile with support for font size adjustment. So, kahit cellphone ang gamit mo, madali na i-adjust, scrollable yung navigate natin. Kapag fixed layout naman, the layout is maintained and the entire page zooms like an image, lacks support for font size and adjustment. So, laging ina-advise ang pipiliin natin ay reflowable layout. So, ito yung interface ng ating Kotobi Author. Okay, close lang natin itong nakikita natin na warning. So, meron tayong mga toolbars sa pinaka-top, bottom. And then, meron din tayo dito yung edit, customize, export, and manage. Kung mapapansin nyo, itong tinuturo ng aking mouse, ito yung nakikita rin natin kapag gumagawa tayo sa Microsoft document. Tama. Kasi, para din itong isang Word document, dito natin i-encode yung mga details ng ating e-book. So, ano ba yung mga una dapat natin nalagyan ng importanteng detalye? Una muna, syempre, kailangan meron tayong title ng aklat. So, gagawa tayo ng module. So, i-type lang natin, module 4 sa MTB MLE Baitang 3. After nating ma-type ang pangalan ng ating aklat, sunod nating iaayos ang book manager. Sa book manager, kailangan nating ilagay ang mga sumusunod na detalye. Ang pangalan mo bilang author. So, i-type lang natin ang buong pangalan para sa author. Sunod naman, para sa publisher, ilagay lang natin ang STO Quezon City. Ibig sabihin yan, dito tayo nakapasok sa School Division Office of Quezon City para sa publisher. Para naman sa rights, dahil tayo ay under ng DepEd, isulat lang natin ang Department of Education. Pagkatapos, lagyan lang natin ng region, NCR. Kapag nalagyan na natin ng book title, author, publisher, at rights, pwede na tayong mag-proceed sa description. Sa description, ilagay lang natin yung ating maliit na mensahe patungkol sa kung ano ang nilalaman ng ating aklat. Simulan natin ang module 4 sa MTB MLE Baitang 3 ay ginawa upang magbigay ng suplementaryong kagamitan sa mga mag-aaral bilang gabay sa pag-aaral ng mga paksa sa aralin sa mother tongue.
ito ay binubuo ng mga recorded audio at videos na aralin na kailangang matapos sa loob ng 1 linggo. Ito ay binubuo ng mga recorded audio at videos na aralin at gawain na kailangang matapos sa loob ng 1 linggo. Kapag nalagyan na natin ng detalye ang description, i-click lang natin ang OK. Pagkatapos, meron na tayong book title, book manager. Ang susunod naman ay ang interface ng ating cover page. Ang ating cover page, maaari kayong magdisenyo gamit ang Adobe Photoshop o kaya naman kung hindi marunong mag-utilize ng paggamit sa Photoshop, pwede rin sa PowerPoint. So mag-design tayo sa PowerPoint, gawin lang portrait yung design instead of landscape, and then pag isa-save na natin, i-click lang natin yung save as, piliin natin yung JPEG. So may naka-ready na ako dito na book cover. So, ilagay lang natin. Ayan. So, para makita natin kung yung mga detalyeng inilagay natin ay okay na, i-click lang natin ang customize. Sa customize, lahat ng ginagawa natin, dyan natin i-double check. So, again, click OK lang natin kapag merong nag-pop up na reminder. Okay, so tingnan natin ang ating cover page. Book cover. Ayan, ito ang ating book cover. Ito naman ang ating pamagat. Ito yung nilalaman ng ating publisher, and then rights, and yung description natin. Ayan. So, kapag okay naman na, i-close lang natin. At babalik na tayo sa pag-i-edit ng ating ebook. Ngayon, meron na tayong pamagat, book cover, may laman na rin ng book manager. Pwede na tayong magsimula sa chapter. Dito sa chapter, ito yung makikita nyo yung plus button. So, i-click lang natin ito para mapalitan. Aralin 4, pagtatala ng mahalagang detalye. Ito yung pinaka-paksa ng ating aklat. So, kopyahin lang natin at i-paste natin dun sa ating working space or working pane. So, right-click, copy, and then, kapag maglalagay tayo ng title, dito tayo sa center. Ayan. And then, paste. Pwede natin baguhin yung font. Since title siya, pwede natin gawing size 20. And then, Comic Sans. And then, make it bold. So, ito yung mga menus and toolbars na familiar na tayo kasi ginagamit naman yan sa Microsoft document. Itong mga elements sa kanan, na nakikita nyo na kulay violet, yan ang magpapadagdag ng pagiging unique at pagiging interactive ng ating aklat. So, mamaya gagamitin natin yung mga yan para makita nyo kung paano ilalagay sa ating ebook. Kapag meron na tayong pamagat, ang susunod na gagawin natin ay magsulat ng onting impormasyon tungkol sa nilalaman ng ating aklat as introduction. So, dahil ito ay hindi na pamagat, pwede na nating palitan yung ating font size into 16. Laging mag-e-enter dahil sa title, 2 space. And then, click natin sa align left
At para sa indention, magbilang ng 7 spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang kwento ay may 3 elemento. Ito ay tagpuan, tauhan, at mga pangyayari. Mahalaga na tandaan mo ang mga ito upang maibigay o maitala mo ang mahahalagang detalye na nangyari sa kwento. Tapos, pwede mong lagyan ng emphasis yung mahahalagang detalye. Halimbawa, tagpuan, palitan natin ng kulay. Text color, gawin nating red. Gawin lang nating red para ma-highlight na ay importanteng salita ito. Yan. Tapos, ito namang kwento, gusto ko, bigyan ko ng pop-up message. So, paano yung pop-up message? Click lang natin sa kanang bahagi, gamitin natin ng elements. So, dito tayo sa link. And then, go sa link, merong to website, to book location, pop-up message, audio, action, and attachment. I-click natin yung pop-up message. Sa pop-up message, may 2 pagpipilian, text at saka image. Kapag text, magta-type tayo dito ng informations o yung gusto nating ipaliwanag. Kapag image naman, mag-a-attach tayo ng picture kung patungkol saan yung salitang lalagyan natin ng pop-up message. Para sa akin, ang pipiliin ko ay text. So, para sa text, ang nilalaman niya ay tungkol sa kwento. Ang kwento o kwento sa baybay ay maikling sanaysay na hango sa tunay na buhay o kathang isip ng may akda. Ang kwento o kwento ay maikling sanaysay na hango sa tunay na buhay o katanghisip ng may akda. So, maaari nating palitan ito ng size, make it bold letters, and then click create. Ayan. Kung napansin nyo, yung kulay black, kanina na font color niya naging blue. So, bakit naging blue? Para saan ba yan? Para ma-check natin yung ating pop-up message, punta tayo sa customize. Wait natin mag-load. At pagkatapos, i-click natin ang salitang kwento. Ayan. So, nakita nyo, may lumabas siya na rectangular shape na may message. So, ito yung pop-up message ng ating mensahe. Ayan. So, nakita na natin yung pop-up window. Proceed na tayo sa sub-folder or sub-chapter. I-click lang natin yung plus button sa kaliwang bahagi at piliin ulit natin ang reflowable layout. Ilagay na natin ang susunod na bahagi, alamin. So, gagawa muli tayo ng panibagong page na ang
ilalagay naman natin ay alamin. Ulitin ko, pwede natin baguhin ang kanyang sizes. At kanyang font size, font style. Okay. Sa alamin naman, ang ilalagay naman natin sa alamin ay kung ano yung information na gusto mong ipaalam sa bata. Ngayon naman, i-utilize natin yung paglalagay natin ng voice audio recording. So, i-click lang natin yung audio. Bago natin gawin yan, make sure nasa align center yung ating cursor. So, click ang audio. Meron na ako na save na recorded audio. So, hanapin lang natin sa aking file. At ilagay natin ang alamin. Okay. So, pwede tayong maglagay ng design sa ating alamin. Pwede tayong maglagay ng book widgets or yung ating tinatawag na, hindi pala book widget, sorry. Maglagay tayo ng Bitmoji para sa ating alamin. So, nalagyan na natin ng audio. Next naman, navigate ulit natin sa kanang bahagi. Piliin natin yung image. Insert image tayo or add image. So, meron akong nakasave na mga Bitmoji dito. Ayan. So, dahil magbibigay ka ng information, so, click tayo nung nababagay dito. Okay. Click OK. Then, kapag maglalagay tayo ng image, tandaan, ang width ay 85. And then, height ay 75. And then, push to left. Ayan. So, click create. Ayan. So, kung nakita nyo, no, napunta siya dito sa kabila. Dahil bumaba siya, pwede nating iurong onte. Check natin kung may tataas pa ba natin siya. Okay, pwede. And then, enter lang tayo para hindi nakadikit. So, para malaman natin yung nilalaman dyan, syempre yung bata magtataka, ano tong play button na to. So, sa customize, click ulit natin yung customize para makita niya at mapakinggan niya ano ba yung nakalagay doon. So, tingnan natin, ano nga ba yung nakalagay doon na boses sa alamin. Ayan na yung ating chapter. And then, pag kinlik natin to, makikita natin yung sub-chapter. Sorry. Ayun yung makikipaglaro. Okay. Alamin. Napansin nyo, lumipat siya parang aklat, diba? Balik ko. Diba? Galing. Okay. So, sa alamin, pwede nating i-play. Madalas ka bang nakakarinig ng kwento mula sa iyong mga magulang bago matulog sa gabi? Mahilig ka bang magbasa ng mga kwentong pambata? Alam mo ba na ang kwento ay may tatlong elemento? Ano kaya ang kahalagahan nito sa pagbibigay ng mahahalagang detalye? Okay. So, Madalas ka bang navigate natin yung voice, recorded voice. So, ayan. Titingnan lang talaga sa customize button. And then, babalik lang tayo. Okay. So, remember this, always save kung ano yung kinagawa mo. So, click file, and then save. Para mabilis nating makita yung ating file, sa desktop na lang muna tayo magsisave. Okay? Then, save. Wala kasing auto-save si Kotobi. So, kailangan time to time nagsisave tayo para yung ginagawa natin, mag-crash man yung ating app or biglang mag-hang yung laptop natin, hindi tayo matatakot na baka ano nangyari dun sa ginagawa natin kasi nakasave siya. Okay? Next naman natin is paglalagay natin ng another subchapter, i-click lang ulit natin yung button and then reflowable layout ulit.
So, next naman natin, ilagay natin ang subukin. Type ulit natin, subukin. Palitan natin yung font style. And then font size. And then make it bold. Again, pwede ulit tayong maglagay ng ating Bitmoji. Pero ngayon, ang ilalagay ko naman yung ating official na book icon para sa subukin. So, meron tayong book icon. Ayan, para sa subukin. Okay, ulitin natin. Make it 85 ang width, 75 ang height, and then push to the left. After that, create. Okay, move ulit natin dahil medyo bumaba. Move natin yung ating cursor. Alright. And then enter. And then, pwede na tayong maglagay ng ating surprise. Element of surprise. Ito naman, maglalagay tayo ng widget. So, gawa lang kayo ng account. Go to Google and then type book widget and then create an account. Meron silang 30 days trial para mag-create kayo ng iba't ibang activities. May puzzle doon, may split board, merong matching type. So, marami siyang mga pag-games na mada-download mo and then kahit walang internet yung inyong estudyante, malalaro pa rin nila yung ilalagay mo na activity kasi nga naka-save na siya. So, next element is widget. So, maglagay tayo ng widget para sa subukin. So, may na-download na rin ako para sa aking book widget. So, add widget file lang tayo. Ayan. So, ayan na yung mga nailagay ko before. So, nilagyan ko na lang din siya ng pangalan kasi every time na magda-download ka, katulad nito, widget. Hindi ko nilagyan ng customized rename. So, aalamin ko pa kung anong alam niyan. So, kailangan natin hanapin yung activity na babagay sa ating subukin. So, para dito, ang pipiliin ko ay ang peers ng pangalan. Okay. I-click lang. And then, meron na kasi ako naka-ready na add icon. Pero sige, para makita nyo paano yan. Lagyan natin. Okay. Yan na yung mismong icon niya. So, pwede tayong maglagay ng icon o yung Bitmoji natin para dyan. So, wala na tayong ibang gagawin kundi create. Okay. Sorry, hindi ko na center. So, balik tayo. Make it center. Ayan. So, kailangan talaga naka-center yung cursor. Piliin ulit natin. So, dito sa subukin, alamin natin kung yung bata ba ay click again. I'll repeat. Hindi siya na-click ng maayos. Click open. Wait to load. And then create. Okay. So, ayan. So, magtataka yung bata, walang instruction, wala nang nakalagay, pero may picture. Siyempre, magka-curious siya kung ano ba yung nilalaman yan. So, tingnan natin sa customize. Let's wait to load for the customize and then let's see ano ba ang mayroon sa ating unang gawain para sa mga bata. Para makita nyo halimbawa yung bata, cellphone yung gamit or iPad. So dito sa upper right corner may full view kayong makikita. Pag kinlik nyo yan sa drop down,
menu, makikita niyo yung mga iba't ibang klase ng gadgets na pwede. So, I'll click iPad. iPad view tayo. And then, i-rotate ko lang. Ayan. So, let's proceed. Next natin. Ayan, diba? Again, sabi ko nga kanina, para kayo naglilipat lang ng aklat. So, ito yung alamin, yung voice recorded natin kanina. Ito naman yung subukin. Walang instruction, pero may picture. Nakamukha ni teacher. Ano kaya yung mangyayari? Buksan natin. Okay. So, pagbukas niyan, so, meron mga pagsasanay. So, ang gagawin lamang ay pagtatambalin. Anong meron sa aklat? Hanapin lang yung larawan ng aklat. Ayan. So, matching tayo. Matching. Kasi yung previous lesson ay tungkol sa pangalan. At meron din siyang pagbati. Mahusay, binabati kita. Okay. Balik tayo sa edit. And then save again. Okay, para naman sa ating susunod na bahagi, papakita ko naman yung iba pang gamit ng mga elements, no? Hindi natin bubuuin yung buong lesson plan. Just to give you an overview lang naman ng paggamit ng parts. So, dito tayo sa balikan. Ulitin ko. Comic Sans, size 20. And then, make it bold. Okay. So, gamitin ulit natin yung image. And then, yung ating book icon para sa balikan. Okay. So, 85, 75, and then push to the left and create. Okay. Move lang natin kasi bumaba siya. And then enter. And then make it to the center. Ayan na, pasensya na kung mabilis, pero alam ko naman na nakukuha nyo na yung paggamit. So, para naman dito sa balikan, so tingnan natin yung another activity. So, push to the left. Maaari din tayong maglagay ng panuto. Diba? Mula sa natapos na aralin sa Module 3, nais kong gawin ninyo ang gawain sa ibaba. Oops, wait lang. Sa ibaba. Click ang icon. Basahin at sagutan. So, mahalaga pa rin na merong panuto para guide na rin sa mga magulang na magpapagawa ng activity sa mga bata. So, okay din na may nababasa ka agad kung anong gagawin. And then, click to the center. Ayan. Maaari ulit tayong maglagay ng panibagong activity. Click lang natin yung book widget. And then, add widget file. Hanapin ulit natin yung activity na babagay para dito. So, sabi dito is gawain. Let's wait to load. And grade. Yan. So, next natin na icon, halimbawa may paggagawa pa tayo, no? Enter lang natin, and then gusto naman natin
balikan ng bata yung mga pictures. So, ang gagawin naman natin, pag maraming pictures, ang gagamitin natin ay gallery. So, gamit naman tayo ng elements of gallery. And then, hanapin natin kung saan tayo download na or nakasave yung ating mga pictures. Remember na kapag magda-download sa Google, lagi natin pipiliin yung mga pictures na for reuse. Make sure sa tools natin para sa rights, sa copyrights. So, hanapin natin sa desktop yung mga clip art. Hanapin natin yung mga pictures na pwede nating gamitin para sa ating gallery. So, balikan lang natin yung mga pictures. Ito yung mga na-download ko na before. So, dahil pangalan, so, mag-ano tayo ng mga pangalan. Ayan. I-control lang natin para marami tayong mapili, no? Okay, and then open. So, nandiyan na yung mga pictures na pinili natin. And then, lagyan na rin natin ang pangalan. So, lagyan natin ang bola. Aparador. Pamilya. Talong. Bulaklak. Bahay. So, kung gusto mong alphabetical, yung pagkaka-arrange, pwede mo namang i-click tong arrow up. And kung gusto mo naman ilipat, example, itong si Talong, gusto mong ibaba, arrow down mo lang. Ayan. Tapos, kung gusto mo ng as is na lang, okay naman na yan. And then, ito naman yung settings ng magiging picture natin. So, kapag tayo ay maglalagay ng tinatawag natin na mga pictures, kailangan may mga sizes din yan. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng sobrang laki niya, diba? So, kailangan nating alalahanin na yung sakto lang yung laki niya para sa ating gallery. Kailangan, i-click natin yung salitang contain. Palitan natin tong scale niya into contain. And then, pwede natin palitan yung background color niya. Gawin natin violet halimbawa. And then, okay na yung size niya na 400 at 300. Pag okay na tayo dyan, click create. Ayan. So, kung makikita nyo, may pangalan din sa ilalim, diba? Ayan. So, muli, pag gusto nyo makita kung ano yung kalalabasan, punta tayo sa customize button. So, naka-iPad view pa rin tayo. Hintayin natin mag-load yung ating ginawa. And, let's try to check it. Ito yung ating chapter. And then, sub-chapter. Yung may audio recorder. Another one, yung may interactive game. And then, ito na yung elements of gallery. So, pag kinlik ng bata yung arrow, lumilipat siya. Yan. So, kung gusto niyang bumalik, ayan, nag-zoom din siya. Kung gusto niyang bumalik, and then close it. And balik tayo sa edit. Don't forget to save your work. Control S para sa shortcut key. Okay. Next naman, gusto natin may video naman. Halimbawa, si teacher nag-self-video. So, click lang natin itong subchapter ulit, reflowable, and then lagay lang natin halimbawa,
Ang title niya is Bidyong Panturo. So, gusto kong maglagay ng self-video ko. So, gusto ko munang maglagay ng panoorin ang sumusunod. Ayan yung aking panuto. So, make it 20 or 16. And then, Comic Sans, bold. And then, gusto ko maglagay ng Bitmoji. Ang cute kasi pag naglalagay tayo ng Bitmoji sa ating gawa. So, nakaka-add din ng interest sa bata yon. Gusto ko, ayan, magre-remove. Getting ready. So, 85 and 75. And then, push to the left. Create. Yan. So, move. Itaas lang natin. Okay. And then, enter. And then, center. So, ngayon naman, elements of video. So, pwedeng mag-self-video si teacher. So, pag nakasave naman na sa inyong computer or laptop, pwede kayo sa add video. Pero kapag kukunin nyo yung link sa YouTube, dito nyo ilalagay yung URL niya. So, dahil meron akong video, so I will add a video file sa aking ebook. And then, punta lang tayo sa aking folder. Wait natin. And then, create. Sa designs, wala naman tayong babaguhin dyan. Maging sa settings. Ayan, gusto ko lang palitan siguro yung kulay. Yellow naman. Ayan. And then create. Let's wait. So, gusto ko i-edit. Ayoko lang ng yellow na plain, no? So, click lang natin yung pencil dyan, yung button. Pencil. And then, gusto ko lagyan ng image. Yan. So, pwede akong mag-add ng image. So, meron akong Bitmoji na kasama yung aking face. So, yun yung gusto kong ilagay as, ito. Open. And then, edit. Ayan. So, let's see. Let's watch and let's customize. Aside sa customize button, pwede rin dito sa lower bottom, sa right bottom, yung preview mode. So, ito naman yung i-navigate natin, yung preview mode. And, let's see. Ayan. So, ayan yung aking Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Ako ay nagagalak na makasama kayong muli. Handa na ba kayo para sa asignaturang MTV MLE? Bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Ako, si Ginang Mercedita Ella Nabajo, ang inyong guro sa araw na ito. Ayan. So, na-play naman siya. So, exit natin. Okay. So, halimbawa, gusto mo magdagdag ng isa pang video. So, gagawin naman natin, align to the center, go to the elements of video, and then magpipaste tayo ng video link. So, kailangan yung video link na ilalagay natin, yung na pre-watch na natin, sinigurado natin na 2 minutes or 3 minutes lang, and then nandun na yung content nung ilalagay natin video. And syempre, make sure din na pangbata, kasi minsan kailangan filter natin yung mga nilalagay natin, of course. So, ipipaste lang natin dyan yung link, and then makikreate tayo ng copy. So, I will try to go to YouTube.
And then, I will search for a link. So, let's wait. Para naman makita nyo kung paano ko gagawin. And then, iso-search ko lang dahil tungkol sa pagtatala ng mahalagang detalye. Subukan natin kung may kahawig na na lesson. Pagtatala ng mahalagang detalye. And let's search. So, it takes a while, no? Kaya nga, mas maganda kapag gagawin nyo yung inyong ebook. Lahat na ng mga gusto nyo na videos, naka-ready na, naka-type na rin yung inyong mga ilalagay sa MS Word para naman hindi na kayo mahihirapan mag-encode ng matagal. And then, yung mga activities nyo sa book widget na encode nyo rin and download na rin para mabilis nyo nang makita ang mga ilalagay nyo. So, we're looking. Mukhang walang kahawig. So, let's try na lang. Kung hindi video, let's go para sa link ng through Google lang. Hindi na siya video, link na lang. Ayan. So, tingnan natin ha. Medyo kailangan yung related sa topic natin kasi ito naman is sorry, wala akong makita. Okay, napakita ko na kanina yung paglalagay ng pag-upload ng aking sariling video. Ngayon naman, gagamitin natin yung video link para naman mag-share ng URL mula sa YouTube. So, sa YouTube kanina may napili na ako. Kukopyahin ko lang yung link address and then ipipaste ko lang dito sa atin. And then, create. Huwag kalilimutan na yung video credits dapat ay i-mention natin sa references natin or pwede naman ilagay na natin dito. CTTO Mom Shin. At para makita natin kung ang video ba na nilagay natin ay nagpi-play, again, aside sa customize, pwede nating pindutin at piliin ang preview mode. Kanina yung video ko nag-play. Ito naman, try natin. Ayan, let's wait. Ay, ito na. So, nag-play. Naririnig yung music and nakikita rin yung visuals na. Okay. So, upon checking, okay naman. We could proceed to the next. So, meron na tayong elements of image, gallery, linked, video, audio, widget. Babalik tayo sa elements of link and then ilalagay naman natin yung picture na pop-up image. So, add lang tayo ng panibagong subchapter. Click reflowable. And then, piliin lang natin, halimbawa, magkakaroon lang tayo ng story, no? So, kwento. Lagay natin kwento. So, sa kwento naman, pwedeng nakasave na sa Word document and then, i-click na lang ninyo for copy. Pwede naman kung may naka-ready na kayo or mabilis kayo mag-encode, pwede naman ninyong encode ka agad. So, click to the center para sa title. Ang pag-uwi ni Sally. So, ito yung magiging pamagat natin. Let's wait. Ano lang.
And then, escape lang natin. Let's wait to load. So, while waiting to load, tingnan natin yung copy ng kwento, ha. Saglit lang. Ayan. Okay. Check lang natin yung copy ng kwento kung na-save ko ba. Sana nandito. I'm not so sure. Let's try. Okay, meron pong kopya. Sorry. So, i-copyhin ko muna to para mabilis na tayo. Copyhin na natin, no? Para mabilis. Para maipakita ko sa inyo yung sunod na elements. Okay, so let's see. Ito ay sinulat ni Nelia Di Bamba. So, halimbawa si Sally, may picture ako ni Sally. So, i-highlight ko lang yung word and then click image. Click link, pop up, message, and then image. So, hanapin ko lang nasaan si Sally. So, meron akong image para kay Sally. So, tapos hanapin natin sa folder natin. And then, let's look for Sally. Nasaan si Ate Sally? Sally. Ito. Ayan, and then open. And create. Ayan, so nag-blue siya, diba? So, napansin nyo nag-blue. Tanggalin lang natin yung underline. Wait. Ayoko naka-underline. Pero gusto ko naka-bold. Letters. Ayan. Gawin natin yung Comic Sans and then size 16. And then ang title and author. Comic Sans 2. And then make it 20. Ayan. So next is terminal ng bus. Click link and then pop up image. So madali lang talaga siya. So kailangan lang talaga naka-ready yung mga gamit para hindi nahirapan. And create. And last one is the preview. Pag hindi ka sasali, ayan ang picture ni Sally. Pag hindi ka ang terminal ng bus, ayan. So, ang ginamit natin ay link pop-up image. Okay. So, this time naman, add another chapter, reflowable layout. Gamitin naman natin yung questions. So, dito naman, gagamit tayo ng questions. So, lagay muna tayo dito mga gabay na tanong. Kaya naman, pagtataya. And then, lagay natin yung title, pagtataya. Change the size. Make it Comic Sans. Make it bold. And then, insert tayo ng
icon ng pagtataya. Or tayahin. So, 85, 75, and push to the left. Taas lang natin. Palitan natin. So, tayahin. Tayahin. Yun. Sorry. Okay. Gamitin natin yung elements of question. So, dito, pag kinlik natin to, makikita natin, meron tayo, makikita title, and then true or false, multiple choice, multiple answer, short answer, drag and drop, and then may score only. So, una muna, yung title. Yung title is, ang ilalagay natin yung panuto. So, ano ba yung gusto natin i-create na gawain para sa mga bata? Ano ba yung inihanda natin na gawain? Halimbawa, ang panuto natin ay ito. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang tamang sagot. Pwede nating ilagay kasi ano tayo At piliin ang tamang sagot. Ayan. So, lagay natin sa response, score and answer report para makikita na kagad natin yung score ng bata. And then, anong gusto mo ba? True or false or multiple choice? Ang sabi dyan, basahin ang sumusunod na tanong at piliin. So, gagamitin natin yung multiple choice. Okay, click lang natin. Kung ang tanong mo ay 1 hanggang 3, mag-ready na tayo ng multiple choice na 3 number. And then, let's write the question. Question number 1. Ito ay tumutukoy sa maikling sanaysay na hango sa tunay na buhay o kathang isip ng manunulat. And then, maglagay tayo ng choices. Halimbawa, tauhan, tagpuan, kwento, pangyayari. Huwag kakalimutan lagyan ng pananda yung tamang sagot. So, para sa tanong na yan, ang sagot ay kwento. And next question. Ito ay mga taong gumaganap sa kwento. Maglagay ulit tayo ng pagpipilian. Tauhan, kwento, tagpuan, pangyayari. So, ang sagot natin ay tauhan. And the last one. Mga problema at kalutasan sa kwento. Ang mga problema at kalutasan sa kwento ay tinatawag na tauhan, elemento,
pangyayari, tagpo. So, ang standard naman ay 5 items. Pero para dito, for the sake of, trying na paggawa ng multiple choice, 3 lang muna yung gawin natin. Lagyan natin ng sagot, pangyayari, and then create. Ayan, kung napansin nyo, nagkaroon na tayo ng multiple choice question. Kapag ang bata, nilagyan niya ng sagot, halimbawa, pipiliin niya na yan, no? Magkakaroon niya ng generated score. Pero make sure, i-double check natin sa edit kung nakompleto ba natin yung mga detalye na dapat natin gawin. So, nilagyan natin yan ng score. And then, lipat natin sa label, options. So, ang number of questions natin ay 3. Lagyan natin 3. Ang passing score natin ay 2. I think we made it na 3, 2, and then total score 100. Sa label naman is wala tayong gagalawin dyan. And then sa layout naman as is lang. So I guess let's try. And let's do preview or customize. Customize naman. Okay, let's wait for the page to load para sa quiz ng multiple choice. Again, makakasave kayo ng time kapag naka-ready na yung mga ilalagay natin sa ating ebook. So, hanapin lang lamang natin yung subfolders niya. Doon tayo sa tayahin. Okay, ito na yung quiz ng bata. Tumutukoy sa maikling sanaysay na hango sa tunay na buhay o kathang-isip ng manunulat. Kwento. Ito ay mga taong gumaganap sa kwento. Tauhan. Scroll down. Ang mga problema at kalutasan sa kwento ay tinatawag na pangyayari. And then, pwede natin submit ng bata yung kanyang sagot. Okay. So, nagkaroon tayo ng generated score. Ayan. Halimbawa, yung bata nagkamali, no? Halimbawa lang. Pwede niyang isubmit at kapag mababa yung score niya, pwede nilang i-click yung clear answers and then pwede ulit siyang magsagot. So, ito yung kagandahan na meron na kagad score yung bata. And then, click go back to edit. Next naman, nag-type ng question. Let's enter again. And then, make it to the center. So, question naman is, may pagpipilian pa, may drop down pa tayo. May true or false pa tayo. O sige, true or false naman. So, lagay ulit natin ang panuto. Kung ano yung ilalagay nating panuto. I-click ang tama kung sumasang ayon sa pangungusap at mali kung hindi. So, click natin yung true or false. Ayan. So, gawa tayo ng 2 tanong. Okay. So, itong salitang true, pwede nating palitan ng choice yan. Tagalogin natin. So, pwede nating ilagay tama and then mali. Yan. And then, okay. So, dito tayo. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar kung saan nangyari ang kwento. So, kung ang sagot natin ay tama, lagyan na natin ng pananda yung tama. Pangalawa,
kwento ay binubuo ng tatlong elementa. Baguhin natin ulit yung pagpipilian. Tama o mali. Check. Piliin natin yung sagot natin. Mali. And then, check ulit natin yung settings ng ating response. Dapat score and answer. And then options. Dalawa yung questions natin. So, ang passing score is 1. And then, kung okay na, wala nang babaguhin, click create. Ito naman yung panabago natin questions. So, kapag nilaro ulit yan ng bata, let's proceed sa preview. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar kung saan nangyaring kwento. Tama. Ang kwento ay binubuo ng elementa. Tama. Submit answers. Okay, 1 correct and 1 wrong. Okay. For the sake of, lang naman, kaya 2 questions lang ginawa ko. Para lang makita nyo. And then, exit natin yung preview. Ayan. So, nagamit na natin yung ibang elements. Itong equation, ginagamit ito sa mathematics. Lalo na yung gumagawa ng ibat sa mathematics. So, nakakapag-generate naman dyan ng mga formulas. And then, itong 3D naman, ginagamit naman to sa mostly, more on science, para yung images na nakikita is naka 3D. Merong mga nada-download na mga 3D pictures na pwede nilang i-edit, gawa nila ng paraan para mas napaka-eye-catching sa mga bata. So, yun naman yung gamit niya. So, ayun. So, that's it. Ito yung basic lamang na mga informations na dapat nating tandaan sa paggawa natin o paggamit natin ng Kotovi Author. And marami pang pwedeng i-explore. Huwag matakot kasi mas matututo ka kapag inaaral mo yung paggamit ng app. At the same time, the more na nag-explore ka, mas napapaganda mo yung paggawa mo ng aklat. So, maraming salamat sa pakikinig ninyo at sa oras na ibinigay nyo para panoorin ang ating simple tutorial video para sa paggamit ng Kotovi Author. Muli, ako si Ginang Mercedita Ella Labajo. Maraming salamat! Goodbye!